Tagal na nga dapat na inaksyonan itong ang mga palpak na proyekto ng flood control projects. Kumbaga hindi lang dapat nitong administrasyon na to. Dahil kung matatandaan natin, nung previous admin is nasa 12,000 plus yung flood control daw na totally na-accomplish ng previous admin. Kung iisipin mo, kung yung 12,000 na yun maayos, standard lahat, tingin nyo ba babahain pa rin yung mga ilang parte ng lugar dito sa NCR, sa mga probinsya, Visayas, Mindanao, Luzon, tingin nyo ba babahain pa din? Kasi 'di ba kung tagumpay, itong flood control walang anomalya, tingin nyo ba babahain tayo ng sobra pagka may malakas na bagyo o LPA, kahit LPA habagat malakas na talaga So ako para sa akin is dapat kasama dun sa iimbestigahan, hindi lang yung ngayong administrasyon, yung 3 years ni President Bongbong Marcos. Dapat included doon yung mga nagdaang administrasyon para makikita natin sino-sino yung mga kontraktor na yun, ano-ano yung mga flood control projects doon na matagumpay na standard, kumbaga kung ano yung nasa kontrata sa kasunduan, yun talaga yung ginawa. Hindi yung malalaman na lang natin ay ghost project din pala to. Kasi kung iisipin mo, kung talagang maayos yung mga proyektong yan, hindi dapat darating sa point na kakaupo lang ni BBM, may bagyo kaagad na dumating nun tas grabe agad yung baha di ba? Doon pa lang maiisip mo na meron ba talagang flood control project ng previous admin. And isa nga sa dapat imbestigahan dyan, itong 51 billion dito sa may Davao City, na kung saan anak po ni Duterte ang naka-receive, no? Itong 51 billion ng anak niya, dapat isa yan sa maimbestigahan kasi napakalaking pondo yan, in 3 years term lang yan yun yung time na binigay or nakatanggap ng 51 billion. So, mapapaisip ka, no? Lalo na may mga nasa politiko dyan na related or nalilink dito nga sa mga kontraktor na ito. So, tanungin natin itong ating mga kababayan, ano yung mga reaksyon nila? Dahil dapat talaga maimbestigahan itong mga issue dito, no? Para malaman natin kung sino yung mga sangkot, yung mga tiwali, at yung mga bumubulsa ng pondo ng bayan. Hello po, magandang araw po, no? Bali, regarding po ito dito sa issue nga sa may flood control projects. Dahil nga po, kung pag-uusapan lang itong mga anomalya tungkol sa flood control projects, sa tingin nyo po ba dapat na unahin muna ni Senator Marcoleta at Senator Chis Escudero itong issue po sa 51 billion na budget noon kay Pulong Duterte para sa flood control? Bali yung 51 billion na po yun sa loob lamang ito ng 3 taon. Kasi kung mapapansin nyo po, grabe pa rin yung baha sa Davao City, no? Kumbaga konting ulan, parang kahit na ambon lang, bumabaha na. Tingin pabor po ba kayo na, sang-ayon po ba kayo na ito muna sana yung unahin, no? Ni Marcoleta at ni Escudero na imbestigahan? So, shoutout tayo sa mga katomboyan dyan. So, masasabi ko lang, napakagandang tanong nito Ito kasi para sa akin, ito lang, Marcoleta at saka Cheese. Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa pinaiimbestigahan yan? Diba? Dapat nakaraan pa iniimbestigahan yan Dapat nga mas inuuna imbestigahan yung 51 billion na nawawala dyan sa flood control dyan sa may Davao. Kasi ilang bagyo na yung nagdaan Diba? Parang lagi nyo na lang sinisisi ang ating Pangulo kanino bang proyekto yan? Kanino ba nagsimula yan? So, para sa akin, kailangan na nilang imbestigahan yan. Kawawa naman yung mga taong bayan na nagdudusa dahil sa baha na yan. Kung naiintindihan niyo yung point ko, nakakaawa sila dyan. Actually, yung 51 billion na yan, kailangan mailabas kung nasaan yung pera na yan. Kasi parang sobrang busog na yung bulsa nila, samantalang ang taong bayan, kawawa naman. Halos kulang na lang, maglalalangoy na lang, kada konting ulan, bumabaha dyan sa Davao. So, Zap, mga natin, kababayan natin dyan. So, yun lang po yung masasabi ko.